Pinagbabayad ng Iran ang United States of America sa malaking damage na natamo ng ginawang pag-atake ng Amerika at ng Israel sa kanilang bansa. Pero sa halip na tumugon dito si President Donald Trump, binaliktad niya ito at kinakailangan daw na ang Iran ang magbayad. Ano ang naging rason ni President Donald Trump? At ano ang sikreto sa likod ng mga pagbayad na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 11, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa gulong nangyari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Kaninang umaga mga kaibigan ay ating ibinalita kung sino ang talo at sino ang panalo sa digmaang nangyari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ngayon na walang suklian ng mga missiles ang magkabilang panig, merong pahayag ang Iran at ito ay gumimbal sa buong mundo, lalong-lalo na sa pandinig ni US President Donald Trump. Sabagat ayon sa pamunuan ng IRGC, pagbabayarin ang United States of America. Hindi ito yung pagbabayad na sinasabing aatakehin din sila ng Iran, kundi pagbabayad sa napakalaking damage na natamo bunsod ng ginawang joint strike ng Amerika at ng Israel sa loob ng kanilang bansa. At habang nagpapatuloy ang digmaan, mga malalaking airstrike ang ginawa ng Amerika. Maraming mga oil facilities ng Iran ang winasak, maging mga power plant at higit sa lahat, ang kanilang nuclear facilities ay nawasak din. Hindi man lahat pero marami. Maging ang mga military facilities ay hindi nakaligtas. Ngayon, sa nasabing mga damages, dito ngayon humihingi ng compensation ang Iran sa Amerika. Tinatawag ito na reparation pay. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang reparations, isa itong batas. Batas na kung saan kinakailangang magbayad ng isang bansa kung siya ay natalo sa isang digmaan. Now can you imagine? Natalo ka na nga, magbabayad ka pa. Isang example riyan mga kaibigan ay ang nangyari sa Japan at Pilipinas. Noong World War II, alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa mga inatake ng Japan. Pero tinulungan tayo ng puwersa ng Amerika hanggang sa natalo ang Japan. At dahil doon, kinakailangang magbayad ng Japan sa mga damages. Ang Japan ay nagbayad ng $550 million. Ito ay dahil sa mga goods na mga nasira at isa pang $250 million para naman sa commercials. At pumirma ang Japan na sila ay magbabayad ng tinatawag na reparation agreement at ito ay nilagdaan noong May 9, 1956. Pero natapos ang pagbabayad ng Japan sa Pilipinas taon 1976 buwan ng Hulyo. Yan ang gustong mangyari ng Iran. Pero alam nyo ba mga kaibigan na merong sikretong nakatago dito? Sapagkat ang nasabing pagbayad hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi isang reputasyon at isang kahihiyan. Paano yon? Ganito mga kaibigan, hindi ba't sinabi ko na kaninang umaga ay ating ibinalita kung sino ang panalo at kung sino ang talo? Amerika, umaangkin na sila'y panalo. Iran, umaangkin na sila'y panalo. Ibig sabihin, walang talo. Pero sa demand ngayon ng Iran na pagbabayarin ang United States of America, pinapalabas ng Iran na ang natalo sa digmaang ito ay walang iba kundi ang Amerika. Kumbaga, isa itong reputasyon para sa Iran at isa namang kahihiyan
para sa Amerika kung sila ay magbabayad. Ang tanong, magbabayad kaya ang Amerika? Naglabas na ng pahayag si President Donald Trump. At alam nyo ba kung ano ang kanyang pahayag? Sa halip na sundin ito ang Iran, binaliktad pa nito ang Iran. Pinagbabayad ng Amerika ang Iran. At ang dahilan ni US President Donald Trump kung bakit ang Iran ang kinakailangang magbayad, ito raw ay dahil sa napakalaking pinsala na nangyari sa Gaza. Malaking pinsala ang nangyari sa Lebanon. Malaking pinsala ang nangyari sa Yemen. Malaking pinsala ang nangyari sa Syria. At ang mga tinarget nitong mga bansa sa Middle East. Talaga namang napakatuso talaga ni US President Donald Trump. Pinagbibintangan ni President Donald Trump ang Iran na sila ang may kagagawan kung bakit nawasak ng husto ang Gaza. Kung hindi lang daw nagpondo ng militanteng grupo itong Iran sa Gaza na tinatawag na Hamas, ay walang gerang mangyayari sa pagitan ng IDF at Hamas na siyang ikinasawi ng libu-libong mga Gazans. Kaya lang daw nagsagawa ng napakatinding pag-atake ang IDF sa Gaza. Ito ay bilang paghiganti naman sa mahigit 1,000 mga Hudyo na nasawi bunsod ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 sa Israel. At pinagbibintangan din ni President Donald Trump ang Iran sa malaking damage na nangyari sa Lebanon dahil sila rin ang nagpondo sa militanteng grupo na tinatawag na Hezbollah. Hindi rin daw aatake ang Israel sa Lebanon kung hindi inutusan ng Iran ang Hezbollah na umatake sa Israel. Ganon din ang nangyayari sa Yemen. Sa Yemen, merong militanteng grupo na tinatawag na Houthis. Kung hindi lang ito pinunduhan ng Iran ay walang gerang mangyayari sa pagitan ng Israel at ng Yemen o Houthis ng Yemen o Amerika at Houthis ng Yemen. Kinarga na rin ni US President Donald Trump ang damage sa Syria. Iran din daw ang dahilan kung bakit nawasak ng husto ang Syria. Narinig nyo yan mga kaibigan. Kung kayo naman ang tatanungin, sino kaya ang dapat na magbayad sa dalawang ito? Kailangan bang magbayad ang Amerika sa Iran? O kailangan bang magbayad ng Iran sa Amerika at sa mga bansang nabanggit? Sige nga, ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Usapang Banal. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!